natin patagalin. Please welcome GB Labrador and James Caray. Po sa inyong lahat, hindi niyo po kami kilala, okay lang po yun. Ako po si John Ray Cruz. Wala pa po natin si DJ Bandirama, nandito lang po kami para panoorin ang kanyang hosting. Thank you very much. Napakahusay po na artista niyan at kung hindi niyo na po nahalata na may konting bitterness sa kanyang hosting dahil nakuha ko po ang goal mula sa kanya. Singer, comedian, actor who we've seen in the movies and series Ang Provinciano, You're My Boss, Ang Pangarap Kong Hold Up, Rewind, where he was nominated at the 2023 MMFF for Best Supporting Actor, My Sassy Girl, What's Wrong with Secretary Kim, and many more. From Lods to Satanas, please welcome Mr. Pepe Herrera! Ayan na pala nakasalita. Go ahead, Pe. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat, DJ. Lilinawin ko lang po, I was nominated and I won. Kaya wasn't hindi naman sa pagmamayabang. Ano lang yung gusto niyong malaman. Magandang umaga po. Ako po si Pepe. Salamat po sa pagpunta. Naman po, we have a talented actor din, comedian and host. He also starred in the films Ang Babaeng Walang Pakiramdam, Ikaw at Ako at Ang Ending, where he won Best Lead Actor Gold Awards at 28th Annual Filipino International Cine Festival ng Filipino Arts and Cinema International. Nakilala din natin siya bilang si Isko sa Girlfriend Na, Pwede Na. At ang nagpaiyak sa atin lahat bilang sa ganap niya ng si Val sa hit Viva Films movie na Instant Daddy. Ngayon naman po, kilalanin natin siya bilang si Josh. Please welcome Gerald Napoles! Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagpunta dito. At yun lang. Thank you. Genius director, the man behind the films Tandem, Bloody Crayons, Kusina Kings, at siya lang naman ang director ng Ang Pangarap Kong Hold Up, and was nominated as Best Original Screenplay at the 2019 FAMAS Awards. And let's give a warm welcome to Direk Marius Talapan! Pangarap kong hold up lang po yung director before this. Second movie. Ganang kami. Sa ngayon po, hindi pa naman. Wala pa naman po ako nararamdamang pressure. Mas looking forward po kasi proud po kami sa kaligayahan na pwedeng ibahagi ng pelikula. Lalo na kung papanoorin siya without judgment. Yan. Kung papanoorin mo lang kung gusto mong matawa for laughter's sake. Yun po. Yeah. Si John Lloyd. Si John Lloyd. So, John Lloyd. Yes, Yes. Siyempre, di ba, nakaka-proud and nakaka-pressure at the same time na kayo yung unang sasalang eh. Oh, yes. Pero siguro na laking tulong din nakakagaling lang natin sa MMFF na at manood yung mga Pilipino ng mga local movies. So magandang pasok din to. Nakaka-tense pero knowing naman yung acting at comedy na dala ng script at ng mga artista, si Gerald, saka yung director na si Direk Marius na malaking tiwala ng tao sa galing niya, based dun sa pangarap kong hold up, napakaganda. So, nakakatakot lang siya kasi ako personally, first ko to na big role. So, ang plan sa akin is sana mag-rehistro yung comedy na ibinigay ko dito sa pelikula mo dahil kung tatangkilikin siya. Kasi alam ko tatangkilikin to dahil kailangan talaga natin ng comedy sa Pilipinas. Kami ng mga komedyante, kailangan natin mag-step up. Diba? Nakita niyo naman yung mga nag-file ng COC. Kami na nila. So, grateful ako. So, pass to you, Day Alonso. Kung talaga, John Lloyd. Hindi naman tinawag ako, hindi naman ako tinawag eh. Pero, pwede ka sumagot, James. pero ano po, siguro po sa akin, ang dapat ma-pressure yung susunod sa akin. Kasi yung una nowhere to go but up, no? Kung, hindi, pero ito ang maganda po dito kasi hindi ito katulad ng ibang comedy films. Na ito mas matapang to dahil doon pa lang sa tema ng pelikula.
matapang kagad yung binibigay niya. At gano'n naman talaga dapat ang comedy. Kaya proud kami dito sa pelikula to dahil pinupush namin yung boundaries. Nax, parang ako yung may gawa ng pelikula. Yan, si Direk naman, Direk, yan. Ang bongga, no? Kung unang pelikula for 2025. Yes, yung mga sinasabi nila na na maganda, hindi pa naman nila napapanood eh, so ewan ko kung anong sinasabi nila. Pero ako hindi naman ako nag-pressure. Siguro dahil hindi ko naman inisip na ngayon ko lang nalaman na first movie siya ng Viva 2025. Siguro dahil last year pa dapat to, pero ngayon lang na-release. So hindi naman siya sinasadya. Wala, hindi naman ako nag-pressure. Feeling ko magugustuhan naman siya ng mga tao na at least kung nagustuhan niyo yung mga gawa ko like Hold Up or ibang commercials, magugustuhan niyo rin itong pelikula to. Yung sinasabi ni Pepe na as long as walang judgment, parang feeling ko hindi naman siya hindi siya blasphemous. Gusto ko nang sabihin yun upfront, no? Wala kaming sinisiraan ng kahit anong paniniwala or dito. So, kwento lang totoo sa isang tao. Isang tao lang yung parang laban sa sarili niya or sa paniniwala niya, yung confusion niya sa mga paniniwala niya. Tapos marami namang may mga lessons din naman dito, no? Aside from the comedy na in-expect. So, hindi lang siya comedy, it's a drama comedy. So may mga lessons din, may mga matutunan din tayo. Yan, syempre, Gerard. Na-pressure tuloy ako. Kami pa rin susunod, James. So nasa amin yung pressure. Then, thank you, Jim. Ang tawag dito, of course, nagpapasalamat kami sa Viva. Especially kami ni Kim kasi among other artists, may mga bago rin kasing artist yung Viva na binibuild. So, para nandun pa kami sa roster ng ipoproduce, isang malaking biyaya yun sa amin. Especially opening salvo ng taon. Tapos in terms of sa pressure naman, hindi ako personally hindi ko na iniisip yung pressure. Basta may palabas, may manood, masaya na kami nun. Ang isa lang na masasabi ko dito sa pelikulang ito, maganda yung tema. Sobrang ganda ng tema, yung plot. It's worth na ma-produce at saka worth it na ma-produce at worth it na mapanood. Yung tatak ng comedy nito, parang pangarap ko hold up eh. Yung matatandaan mo, hindi siya yung formula eh. Of course, umiiwas tayo sa formula. Hindi man umiiwas, pero nag-offer tayo ng bago eh. Lalo na si Direk, nag-offer ng bago. Tsaka yung material nito, ano talaga to, pinagtuunan ng pansin ng the late Sherwin, yung nagsulat na kaibigan namin. So, ito yung uli niyang nasulat bago siya mag-pass away. At ito yung, I think, ito ba yung unang pelikula ni Sherwin na sinulat? Hindi naman eh, no? Hindi naman, di ba? Pero ito yung last. So, nung nabasa namin yung script, sabi na pamura agad kami, ay po siya, ito yun, ito na naman yun, another pangarap ko na. But, yun nga, iniwasan na lang yung pressure. Lalo na kay Direk kasi, syempre, ang ganda nung, nung reception ng tao dun sa pangarap ko hold up eh. Pero wala nang pressure kay Direk to kasi, ang gusto lang naman ni Direk eh, make-enjoy yung lahat. Yun lang. Hindi, ngayon, This year may kasal. Depende nga sa budget. Kung makakuha agad ng budget, ng maaga-aga. Sa dami ng projects, Sana dumami pa kasi siyempre malaki ang gastos ng kasal tsaka may iba pang personal na gastusin eh. Pero yun, lahat tama po yung lahat ng effort namin, especially for this year, ay papunta doon sa savings para sa kasal. So, yun. Ay, invited silang lahat. Hindi. Tinanggal lahat. Hindi, ayan, tawag dito. Pero yung kung isa tanong na kung ngayon taon, sana ma-push kahit sa last quarter. Yun yung goal. Pero tingnan natin. Salamat. So wala pa naman yung final day. Kala nila binibitin nyo na nung wala pa.
Di naman. Hati, kasi meron kaming wedding and events organizer na kausap. So, humihingi rin kami ng payo kung ano yung magandang quarter in terms sa mga kagaya, ikukumpara sa mga nahawakan nila na kasal, especially sa celebrities. So, yun. Nakabase kami doon. Pero kami ni Kim, ano naman nakabako kami doon sa idea na basta masaya, dapat masaya pati yung mga tao na kasama namin. Yung mga tao masaya kasama. Yeah, thank you.